Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1931 hanggang 1940. Hindi lamang nagkaroon ng divine constitution si Severin, ngunit mahusay din siya sa sining ng alchemy na katulad ni Emery. Si Raymond ay nagtiwala at lubos na naniniwala na balang araw ay ipakikilala ni Severin ang kanyang pangalan sa bawat sambahayan sa South Sky. Hindi bababasa, isang makapangyarihang tao na maaaring maging isang mahusay na pinuno. Mayroong 6 na pangunahing disipulo sa Grundy Uno sect. Maliban kay Severin, ang iba pang 5 ay napakalakas din. Si Carl, ang pinakamalakas sa kanila ay isa na ngayong Paragon. Ang pangalawa sa listahan ay si Spencer Yade. Taglay niya ang True Dragon Constitution na kabilang sa Element Constitution Group. Ang kanyang katawan ay kasing tigas ng dragon. Mayroon din siyang fighting spirit na kasing lupit ng dragon. Sumunod sa listahan ay si Riley Boyer na may 9 yang body constitution. Kaya niyang sumuntok sa epekto ng araw. Ang anumang pag-atake ay walang kabuluhan at walang silbi sa kanya. Kahit na si Raymond ay isa na ngayong level 9 Supreme Saint at hindi masyadong malayo sa pag-advance sa Paragon, hindi pa niya nalaman kung sino ang huling tatayo sa pagitan ng laban ng mga core disciples. Hindi banggitin ang pagkuha sa listahan upang pumunta sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Gayunpaman, nakakita siya ng pagkakataon ngayon nang si Severin ay naging ika-6 na miyembro ng orihinal na 5 pangunahing disipulo at naging banta sa orihinal na pangunahing mga disipulo. Pagkatapos mag-isip ng malalim, ikanaway niya ang kanyang kamay at kumikinang ang kanyang spatial ring. Kasunod nito, lumitaw sa kanyang kamay ang isang pulang espiritual na prutas na kasing laki ng hinlalaki. Bagamat ito ay maliit sa sukat, ang espiritual na prutas ay nagbigay ng napakakapal na amoy na panggamot. Sa 1 o 2 amoy lamang ng espiritual na prutas, kahit na ang Supreme Saint ay madarama ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan na bumabagsak. Ang kanyang mga paa ay mapupuno ng lakas. Isang napakabihirang espiritual na bunga nga iyon. Tiningnan niya ang pang-6 na baitang espiritual na prutas at ipinasa ito sa kanyang 2 alipin. Eto, dalhin mo ito kay Junior Brother Severin sa Pearl Light Isle. Nagulat ang mga alipors nang marinig iyon dahil alam nila kung gaano kabihira ang espiritual na prutas. Gulat na tanong ng mas payat. Sir, marami kang pinagdaanan na problema para makuha itong ruby spiritual fruit sa Arctic Heights. Nakalimutan mo na ba na ito ay isang 6th grade na espiritual na prutas? Paano mo ito maibibigay bilang regalo? Nasabi ni Raymond na naaawa ang kanyang alipin at sinubukang payuhan siya. Gayunpaman, ngumiti siya at sinabi. Bakit? Sa tingin ko sulit ito. Mukhang determinado siya at nawala ng may salita ang mga tauhan niya matapos marinig iyon. Bagamat ang pinakamahusay na paraan upang magkaroon ng magandang impresyon ay kapag ang tao ay higit na nangangailangan ng tulong, ito ay maaaring ang icing sa cake upang bigyan si Severin ng regalo ngayon dahil si Severin ay tumataas. Oo, sir. Biglang parang naintindihan ng maskuladong Alapiers ang gustong gawin ni Raymond. Hinawakan niya ang kanyang kamay at kinuha ang ruby spiritual fruit. Nang tumalikod sila at umalis sa bulwagan, lumipad sila sa hangin upang tumungo sa Pearl Light Isle. Ang balita tungkol kay Severin na nalampasan si Emery sa top alchemist ranking at naging pangatlo sa listahan ay nasa buong sekta. Sa katunayan, lumikha ito ng malaking kaguluhan. Samantala, ang First Mountain ay nangangasiwa sa dagat ng mga ulap. Sa tuktok ng bundok, isang maluho at maluwalhating palasyo ang itinayo. Si Oscar ay nakaupo sa gitna at nasa itaas na suot ang kanyang berdeng balabal at nakikinig sa mga elder na nag-uulat sa kanya. Habang nakikinig, dahan-dahan niyang sinukli ang kanyang bigot. Lahat ng mga elder ay nagkaroon ng pagkakamit ng Paragon. Kabilang sa kanila, ay isang taong pamilyar kay Severin, si Ferland. Matapos ang pagtatapos ng sagradong lawa, ibinalik niya ang lahat ng bagong recruit na miyembro sa sekta. Sa pamamagitan nito, matagumpay siyang sumulong upang maging isang Paragon. Na-promote mula sa panlabas na elder hanggang sa panloob na elder. Noon pa lang, nakamasid na sabi ng isang elder. Mr. Oscar,
Narinig ko lang at ng iba pa ng madaanan namin ang Sixth Mountain na ang ika-6 na pangunahing disipulo ng ating sekta, si Severin, ay pumangatlo sa listahan ng top alchemist ranking. Nalampasan din niya ang ika-5 palapag ng Alchemy Tower at pumasok sa ika-6 na palapag. Dahil alam ni Oscar na tungkol ito kay Severin, hindi napigilan ni Oscar na magtanong. Oh, ano ba talaga ang nangyari? Bilang nangungunang mandirigma ng Grundy Uno Sect, siya ay nag-iisa sa panahong iyon at hindi gaanong alam ang tungkol sa mga gawain sa loob ng sekta. Karaniwan, lahat ng bagay sa sekta, malaki man o maliit, ay pinangangasiwaan ng mga elder. Imposibleng pakialaman ni Oscar ang bawat maliit na detalye, kaya natural na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Severin sa Alchemy Tower. Nang marinig iyon, agad na ikinwento sa kanya ng ilang mga elder kung paano dumaan si Severin sa sunod-sunod na antas sa Alchemy Tower. Pagkatapos nito, bumuntong hininga ang isang matanda at sinabi, "Mukhang magkakaroon ng isa pang henyo ang Grundy Uno Sect." Matapos marinig ang buong kwento, tuwang-tuwa si Oscar kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Ang dahilan kung bakit na-recruit si Severin sa sekta ay dahil mayroon siyang mga nangungunang kwalipikasyon tulad ng pagkakaroon ng Divine Constitution. Talagang hindi niya inaasahan na si Severin ay hindi lamang may Divine Constitution, ngunit mayroon ding magandang talento sa alchemy. Dati, nang gumawa siya ng exception at ibigay kay Severin ang katayuan ng ika-6 na pangunahing disipulo, hinarap niya ang pagsalungat ng maraming mga elder sa sekta. Sinabi nila na sa 10,000 taon mula nang itatag ang Grundy Uno Sect, hindi pa nagkaroon ng ika-6 na pangunahing disipulo. Ang pag-aaway ay labis na ikinainis niya kaya sa wakas ay ginamit niya ang dahilan ng pag-atres upang makatakas mula doon. Sa paggunita sa mga pangyayari, ngumiti si Oscar at nakaramdam ng ginhawa sa kanyang mga mata. Nilaybot niya ang kanyang tingin sa ilang mga elder sa bulwagan na may ngiti, tinitingnan ang mga ekspresyon ng lahat, at pagkatapos ay sinabing matahimik. Buti na lang gumawa ako ng pagbubukod para bigyan si Severin ng status bilang isang core disciple para i-recruit siya sa Grundy Uno Sect. Kung hindi, malaking kawalan para sa Grundy Uno Sect kung makuha siya ng Dayform Sect, Pure Void Sect at iba pang sekta. Parang may naisip siya, itinaas niya ang kamay niya at lumabas sa harap niya ang isang bote ng porselana. Binuo ni Oscar ang kanyang kamay bilang mga kuko, at ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya upang amaniobra ang bote ng porselana kung saan nakatayo si Furland. Mr. Furland, mangyaring dalhin itong Crystal Spring Pill sa Pearl Light Isle bilang aking reward para kay Severin. Hinikayat ng sekta ang mga alagad nito na lampasan ang mga antas sa Alchemy Tower. Pagkatapos ng lahat, ang Alchemy Tower ay itinatag ng 5th Generation Sect Master ng Grundy Uno Sect, at naglalaman ito ng kumpletong pamana ng alchemy. Noong nakaraan, kakaunti lamang ang mga tao sa sekta na maaaring ituring na mga henyo ng alchemy, kabilang sina Celeste at Emery. Kaya, nais ni Oscar na hikayatin si Severin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng gantimpala. Nang marinig iyon ni Furland, na hindi kalayuan sa Oscar, itinaas niya muna ang kanyang kamay para inumin ang alchemical pill, saka tumango. Sige, Mr. Oscar. Pagkatapos sabihin iyon, bumaril siya palabas ng bulwagan sa isang makinang na liwanag ng bahaghari. Sa Pearl Light Isle, si Severin, na bumalik sa isla, ay unang nagtipon kasama si Woolrich, ang Grand Elder at iba pa, at nalaman na si Diane at ang mga batang babae ay nasa retreat pa rin. Ginamit niya ang kanyang divine sense upang suriin ang buong lugar at nalaman na sa ilang silid ng pagsasanay na hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan, sina Diane at Sheila ay nakalusot sa Level 2 Supreme Saint. Ang mga batang babae ay puno ng lakas at halos 100 meridian points ang nabuksan. Tila hindi magtatagal para maabot nila ang Level 3 Supreme Saint. Nalaman niya mula sa 2 dakilang elder na ang mga babae ay bihirang umalis sa mga training room sa loob ng kalahating taon, na nagudyok sa kanya na sabihin ito ng may mapait na ngiti. Talagang nagsasanay sila ng husto, hindi ba? Sa bulwagan, umiling si Woolrich, na nakaupo sa tabi ni Severin, at sinabang. Noong nasa Sky Blue Sect tayo, lahat ay henyo. Kahit na hindi sila henyo, mayroon pa rin silang mga alchemical na table task para tulungan silang magsanay. Huminto si Woolrich, pagkatapos ay muling nagsalita.
Ngunit ngayon sa South Sky, sa Grundy Uno Sect, mayroong hindi mabilang na mga tao na mas mahuhusay kaysa sa atin. Kung hindi tayo magsasanay ng mabuti, kailan ka namin maaabutan? Ang Great Elder sa hindi kalayuan ay sumang-ayon kay Wulrich. Oo, Severin, sa tingin mo ba lahat ay kasing talino mo? Matapos sumapi sa Grundy Uno Sect, nakita nila ang napakaraming mga Supreme Saint at Paragon na pinasisigla nito ang kanilang panloob na espiritu ng pakikipaglaban. Ayaw nilang maging pabigat kay Severin. Lalo na't sila ay mga elite na disipulo lamang, at ang tanging dahilan kung bakit sila naninirahan sa Pearlite Isle ay dahil sila ay mga kamag-anak at kaibigan ni Severin. Gayunpaman, kahit na may ganoong uri ng relasyon, ang buwan ng cultivation resources na matatanggap nila ay pamantayan para sa mga elite na disipulo. Kaya, dapat silang magsanay ng masigasig at mabuti kung gusto nilang umakyat sa mga antas. Sige, sige. 6th grade alchemical pill lang ito, hindi ba? Tumawa si Severin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Severin na sabihin sa lahat ang balita na siya ay magiging isang 6th grade alchemist sa malapit na hinaharap. Malapit na akong makalusot sa 6th grade alchemist, at pagkatapos ay hindi na kayo mag-aalala tungkol sa inyong paglilinang. Masayang tiningnan ni Wulrich si Severin. Severin, seryoso ka ba? Ang mga elder ay tumingin din sa gilid sa kanila, na may hindi malinaw na mga ekspresyon ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Nang dumating siya sa Blue Realm mula sa Sky Blue Sect, si Severin ay isa ng 5th grade high-rank alchemist. Nang maglaon, nang siya ay nasa Nonto City, dahil ang 6th grade alchemical pill ay mahirap pinuhin, si Severin ay natigil sa pagiging isang 5th grade high-rank alchemist. Matapos makapasok sa sagradong lawa, lahat si Wulrich at ang iba pa ay pumasok sa kaharian ng mga Supreme Saint, na ginawang walang silbi ang mga 5th grade alchemical pills sa lahat. Kung walang basbas ng alchemical pill, natural na bumagal ang bilis ng pag-angat ng lahat. Kahit na ang kataas-taasang Saint Cultivator ay may habang buhay na 2,000 taon, mas mataas ang antas ng kanyang paglilinang, mas mahirap itong makapasok sa ibang kaharian. Sa katunayan, ito ay tulad ng pagtawid sa isang walang katapusang kalaliman. Napakaraming mga cultivator na nananatili magpakailanman, ang kaharian ng mga Supreme Saint. Nang makita kung gaano kasabik ang lahat, tumanggo si Severin at sinabing, "Basta bibigyan mo pa ako ng ilang araw, siguradong magiging 6th grade alchemist na ako." Bagamat siya ay bumagsak sa pagsusulit nang siya ay pumasok sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower, siya ay nasa ilalim ng kanyang sinturon na mga taon ng karanasan sa pagpino ng mga table tasks. Kaya, mas naging pamilyar siya sa pagpino ng 6th grade alchemical pill. Ilang sandali lang ay nakalusot siya at naging isang 6th grade alchemist. Natuwa si Wulrich at ang iba pa matapos matanggap ang kumpirmasyon mula kay Severin. Magsasalita pa sana si Severin, nang biglang tumunog ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng Pearlite Isle. "Mr. Severin, buksan mo ang gate ng formation." Ginamit ni Severin ang kanyang divine sense para walisin ang lugar at agad niyang natuklasan na ang bisita ay isang matandang kakilala, walang iba kundi si Furland. Medyo nagulat si Severin sa pagdating ni Furland. Bulong niya sa sarili. Sana hindi ako pinuntahan ni Mr. Furland para eyebrow nose ako. Lalo siyang sumikat matapos niyang lampasan si Emery sa top alchemist ranking list na naging resulta ng parami ng mga taong gustong makasama sa kanyang mabuting panig. Sa katunayan, hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik sa Pearlite Isle, maraming tao ang bumisita sa kanya. Siyempre, maaaring tinawag nila itong isang pagbisita ngunit napakalinaw na dumating sila na may lihim na motibo. Wala pang kalahating araw, nakatanggap na si Severin ng ilang grupo ng brown nosers. Kung tutuusin, 15 minuto na ang nakalipas, pinaalis na niya ang mga tao ni Raymond. Nararamdaman ni Severin ang pananakit ng ulo sa tuwing naiisip niya kung paano ang ganitong uri ng bagay na mangyayari sa hinaharap. Gayunpaman, binuksan pa rin niya ang pagbuo ng Pearlite Isle para makapasok si Furland. Pagkatapos tumayo para salubungin si Furland, nagtanong si Severin. "Mr. Furland, ano ang nagdadala sa iyo sa Pearlite Isle?" Pagkainom ni Furland ng isang tasa ng mainit na tsaa, nakangiti niyang sabi. "Gusto kong batiin ka,
Mr. Severin, sa pag-abot mo sa ikatlong pwesto sa listahan ng top alchemist ranking. Sa sinabi niyang iyon, huminto si Ferland at tumingin kay Severin na may emosyon sa mga mata. Dahil siya ay nasa Paragon, natural niyang masasabi na ang antas ng cultivation ni Severin ay nasa level 4 Supreme Saint sa isang sulyap. Ibig sabihin, mas malakas si Severin kaysa noong nakita siya ni Ferland kalahating taon na ang nakalipas sa sagradong lawa. Sa paggunita sa nakaraan, lihim na nabigla si Ferland. Wala pang kalahating taon ang taong ito sa sekta, ngunit hindi na siya malayong maabot ang level 5 Supreme Saint. Huminga siya ng malalim at sinabi ang layunin ng kanyang paglalakbay. Nandito ako sa utos ni Mr. Oscar para bigyan ka ng reward. Marahang itinaas ni Ferland ang kanyang kamay at inilabas ang bote ng Crystal Spring Pill na iniutos ni Oscar na ipadala sa kanya. May batas ang Grundy Uno Sect na nagsasaad na ibibigay ang mga reward sa lahat ng mga disipulong umakyat sa Alchemy Tower at nasa top 10 sa listahan ng ranking. Ito ang Crystal Spring Pill. Sigurado akong pamilyar ka rito. Inilagay ni Severin ang Crystal Spring Pill sa kanyang bag na may ngiti sa labi. Natural na hindi siya estranghero sa Crystal Spring Pill, isang 6th grade alchemical pill na may epekto ng pagtaas ng antas ng cultivation ng mga cultivator sa ibaba ng level 5 Supreme Saint. Noong una siyang sumali sa Grundy Uno Sect, binigyan siya ni Oscar ng 10 ng Crystal Spring Pills. Matapos tanggapin ang alchemical pill, kinumpas ni Severin ang kanyang mga kamay at nagpasalamat kay Ferland. Salamat sa pagpunta sa lahat ng paraan upang ihatid sa akin ang tableta, Mr. Ferland. Mangyaring tulungan akong ihatid ang aking pasasalamat kay Mr. Oscar. Tumango si Ferland, pagkatapos ay tumayo mula sa upuan, at sinabi. Ngayong naihatid na ang tableta, aalis na ako. Paalam. Nang makitang ang cultivation ni Severin ay malapit nang makapasok sa level 5 nanograms Supreme Saint, pinaalalahanan siya ni Ferland bago siya umalis. Ang sekta ay magsasagawa ng kompetisyon sa loob ng 6 na buwan kung saan ang mga elite na disipulo ay makikipagkompetensya laban sa 5 pangunahing disipulo. Siguraduhing magsanay ka ng husto para hindi ka matalo. Pagkatapos ng kompetisyon, ang nangungunang 50 disipulo ay magiging karapat-dapat na makapasok sa lihim na kaharian ng South Sky at makipagkompetensya sa iba pang pangunahing 3 sekta para sa mga mapagkukunan ng lihim na kaharian. Salamat sa paalala, Mr. Ferland. Tumugon si Severin na bahagyang tumango, at pagkatapos ay pinaalis niya si Ferland mula sa Pearlite Isle. Nabalitaan ni Severin ang tungkol sa lihim na kaharian ng South Sky sa loob ng 6 na buwan mula noong sumali siya sa Grundy Uno Sect. Ito ay isang lihim na kaharian na tanging mga Supreme Saint lamang ang pinapayagang makapasok. Nabalitaan na ito ay isang kuwebo na binuksan ng sinaunang dakilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob nito ay lubhang makapangyarihan. Hindi lamang ang pamana na iniwan ng sinaunang dakilang kapangyarihang iyon kundi pati na rin ang maraming mahahalagang makalangit na materyal at makalupang kayamanan, kabilang ang maraming 6th grade at 7th grade na mga halamang gamot. Dahil ang partikular na lihim na kaharian na iyon ay sama-samang pinamamahalaan ng 4 na pangunahing sekta ng South Sky, ang mga henyo mula sa bawat sekta ay pipiliin upang bumuo ng isang koponan bawat ilang dekada upang galugarin at maghanap ng mga halamang gamot at mana sa loob ng lihim na kaharian. Sinabi ni Ferland kay Severin ang lahat ng iyon bago umalis, na nagsilbing babala rin sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Severin habang pinagmamasdan si Ferland na umalis. Pakiramdam niya ay maaaring naakit niya ang atensyon ng mga elder sa Grundy Uno Sect matapos makuha ang 2 pwesto sa top alchemist ranking list. Kung hindi sinasadya ni Ferland na sabihin sa kanya ang tungkol sa lihim na kaharian ni South Sky bago umalis. Kinuha ito ni Severin bilang sinusubukan ni Ferland na makipagkaibigan sa kanya, umiling si Severin at natawa sa kanyang sarili. Hindi ako dapat masyadong mag-isip. Mas mahalaga na makalusot sa 6th grade alchemist. Matapos maalis ang magugulong kaisipan sa kanyang isipan, agad siyang nagsimulang pumasok sa training retreat, upang makalusot siya sa 6th grade alchemist. Matapos ang mahigit kalahating taon ng pag-level up sa Alchemy Tower, nakaipon siya ng maraming karanasan sa pagpino ng mga 6th grade alchemical na table tasks gaya ng Primus Spirit Pill. Pumasok siya sa isa sa mga silid ng pagsasanay,
inilabas ni Severin ang triplet-chambered cauldron at mga damong karayom para pinuhin ang Prima Spirit Pill. Ang kanyang pambihirang katayuan bilang ika-6 na pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect ay nangangahulugan na wala siyang problema sa pagkuha ng kanyang mga kamay sa 6th grade na mga halamang gamot. Bukod dito, dahil sa katanyagan na natamo niya sa nakalipas na 6 na buwan, maraming puwersa ang gustong makipagkaibigan sa kanya at binigyan siya ng maraming regalo. Karamihan sa mga regalong ito ay pangunahing mga halamang gamot, at isinama nila ang kailangan ni Severin para pinuhin ang Prima Spirit Pill. Sa sandaling iyon, naka-cross-leg si Severin. Hinawakan niya ang mainit na apoy sa kaliwang kamay para buhayin ang kaldero. Gamit ang kanang kamay, naglabas siya ng iba't ibang halamang gamot mula sa spatial ring at inihagis sa kaldero. Kasabay nito, ang kanyang primal spirit ay tumagos sa apoy ng espiritual na enerhiya habang matamang nakatitig sa mga pagbabago sa kaldero, pinapanood ang mga halamang gamot na iniihaw at nagiging espiritual na likido. Matapos makita na ang lahat ng mga halamang gamot ay naging likido, itinaas ni Severin ang kanyang kamay. Batay sa dati niyang karanasan sa pagtulad sa alchemy sa Alchemy Tower, agad niyang hinusgahan na ito na ang oras para magbuhos ng espiritual na enerhiya. Habang sinimulan ni Severin na paikliin ang alchemical pill, ang kaldero sa kanyang harapan ay tila naging isang matako na black hole, galit na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng radius na 12-dosenang milya. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kalangitan sa itaas ng buong Pearl Light Isle ay napuno ng mga puting ulap, pinawi ang araw, at ang napakalakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay napalitan ng mga patak ng tubig. Ang espiritual na enerhiya na direkta sa itaas ng kaldero ay nabago sa pinakadalisay na espiritual na likido, na patuloy na ibinuhos sa alchemy furnace. Nagkaroon ng mainit na tunog habang ang espiritual na likido ng parehong espiritual na enerhiya at halamang gamot ay pinagsama sa isa. Ang mga dumi sa loob nito ay nasunog ng apoy, na naiwan lamang ang pinakadalisay na bahagi. Ang kombinasyon ng purong espiritual na likidong ito at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay gumawa ng dumadagandong na tunog sa kaldero, na tila ito ay sesabog na. Nang makitang malapit na ang oras, nanlaki ang mga mata ni Severin habang umuungal. Condense. Pagkatapos ay mabilis siyang gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang paggalaw ay napakabilis na ang kanyang dalawang kamay ay naging isang kaldero na unti-unting huminahon, at isang nakakapreskong halimuyak ng halamang gamot ang umaagos mula rito. Sa pag-amoy pa lang ng bango ng tableta, si Severin, na umabot na sa level 4 Supreme Saint, ay mahinang naramdaman na lumuluwag na ang bottleneck na matagal na niyang nakakulong. Hindi lang iyon, nang huminga siya ng malalim, naramdaman niya ang halimuyak ng halamang singaw sa kanyang baga habang ang nakakapreskong malamig na pakiramdam ay bumabalot sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Sa isang iglap lang, bumuhos ang napakalaking espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa sa kanyang katawan at binuksan ang lahat ng kanyang meridian point. Nagawa ko. Bulalas ni Severin tuwang-tuwa. Bahagyang itinaas ng nagniningning na si Severin ang kanyang kamay, at automatikong lumutang ang takip ng kaldero, at pagkatapos ay lumutang din ang ilang alchemical na table task mula sa loob. Ang mga alchemical na tabletang ito ay halos kasing laki lamang ng isang hinlalaki, at berdeng parang mga esmeralda. Mayroon ding ilang malabong gintong mga linya sa mga ito, na parabang sila ay ganap na natural, na nagniningning na may mahinang kinang. Isang napakasarap na aroma ng halamang gamot ang lumabas mula sa alchemical pill, at ang lantang dilaw na damo sa mga puwang sa pagitan ng mga tile sa sahig sa labas ng training room ay biglang naging berde, na parabang nabasa sila ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Natural, nakita ni Severin ang lahat ng iyon na nangyayari sa kanyang banal na kahulugan. Nang makitang ang pabango ng mga alchemical na table task lamang ay maaaring bumubuhay sa mga patay na puno, inirolyo niya ang Prima Spirit Pills at inilagay ang mga ito. Ha. Sa wakas gumana. Muli niyang bulalas matapos magpakawala ng mabigat na buntong hininga. Matapos mapatahimik ng kaunti ang kanyang pananabik, pinag-cross ni Severin ang kanyang mga paa at nagsimulang magnilay. Nagpatuloy siya sa pagpino ng isa pang batch ng alchemical pills sa sandaling mapuno ang espiritual na enerhiya sa kanyang energy core, bumalik ang kanyang lakas, at puno na ang kanyang espiritu.
Ang matagumpay na batch ng mga alchemical na table task ay walang ibig sabihin. Kung ikukumpara sa isang 5th grade alchemical pill, ang kahirapan sa pagpino ng isang 6th grade alchemy pill ay ilang beses na mas mataas. Kahit na nagtagumpay si Severin sa pagpino sa Prima Spirit Pill sa unang pagkakataon, walang garantiya na magtagumpay siya sa pangalawang pagkakataon. Bukod dito, ang Prima Spirit Pill ay isang 6th grade low-rank alchemical pill na nagkaroon lamang ng pagtaas ng epekto sa Primal Spirit. Sa madaling salita, ito ay may kaunting epekto sa pagtulak ng mga tagumpay sa paglilinang. Muling pinaputok ni Severin ang kaldero. Matapos pinuhin ang lahat ng natitirang mga halamang gamot sa Prima Spirit Pill, sa wakas ay nakakuha siya ng higit sa 20 tableta. Hindi lang iyon, nagawa niyang taasan ang success rate ng Prima Spirit Pill sa 100%. Sa wakas ay nag-level up na siya sa isang 6th grade alchemist. Phew! Sa wakas nakagawa na ako ng pambihirang tagumpay. Masaya niyang pinunasan ang pawis sa noo. Ang pangunawa ng 6th grade alchemist sa mga katangiang panggamot ay higit na lumampas sa dating 5th grade alchemist. Sa wakas ay masusubukan niyang pinuhin ang iba pang mga alchemical na table task sa 6th grade. Pagkatapos magpahinga ng kalahating araw, at matapos mapuno ang espiritual na enerhiya sa kanyang energy core, nagtakda si Severin upang maghanap ng mga halamang gamot sa plaza kung saan matatagpuan ang Alchemy Tower. Sa pagkakataong ito ay pumili siya ng isa pang 6th grade alchemical pill, ang Crystal Spring Pill. Ito rin ang signature alchemical pill ng Grundy Uno sect, na nagpapahintulot sa mga nasa Supreme Saint level na mapabuti ang kanilang paglilinang. Ang Crystal Spring Pill ay isang 6th grade medium rank alchemical pill. Mas mahirap itong pinuhin kaysa sa Prima Spirit Pill, at ang mga halamang gamot na kailangan ay mas komplikado, kasama hindi lamang ang mga bihirang libong taong gulang na halamang gamot, kundi pati na rin ang dugo ng mga espiritong hayop. Dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang katayuan bilang isang pangunahing disipulo at sa kanyang kamakailang reputasyon, mabilis na natagpuan ni Severin ang mga halamang gamot na kanyang hinahanap. Matapos makahanap ng sapat na sangkap para sa 7 o 8 alchemical na table task, bumalik siya ng direkta sa Pearl Light Isle upang ipagpatuloy ang pagpino ng mga table task. Salamat sa karanasang naipon habang ginagaya ang alchemy sa Alchemy Tower, nagawang pinuhin ni Severin ang Crystal Spring Pill sa kanyang unang pagsubok. Sa sandaling iyon, ang pisikal na katawan ni Severin ay maihahambing sa isang mabangis na hayop, at ang kapangyarihan ng kanyang enerhiya ay parang dragon. Para siyang higanteng alchemical pill na dinadalisay ng langit at lupa. Hindi kalabisan na sabihin na kayang basagin ni Severin ang isang bundok sa kanyang pisikal na lakas mag-isa. Kung tungkol sa kanyang primal spirit, ito ay bahagyang mas mababa sa kanyang pisikal na katawan. Maaari lamang itong magpakawala ng 10-10 milya palabas at 9 na pulgada papasok, ngunit ito ay higit na nakahihigit sa mga cultivator ng parehong antas. Ayon sa kanyang nalalaman, ang isang ordinaryong Supreme Saint Cultivator ay makapagpapalabas lamang ng kanyang primal spirit na ipinanganak mula sa pagsasanib ng mga kaluluwa 10 milya palabas at 5 pulgada papasok. Kahit na ang isang Level 4 Supreme Saint Cultivator ay magagamit lamang ang kanyang Divine Sense ng hindi hihigit sa 15 milya, samantalang ang primal spirit ni Severin ay nasa 9 na pulgada na. Para itong mini-humanoid na nakaupo sa kinaroroonan ng kanyang third eye. Tungkol naman sa espiritual na enerhiya, dahil sa kanyang karanasan sa alchemy, ang social energy sa kanyang energy core ay magiging mas dalisay sa tuwing siya ay muling magpino ng mga table task pagkatapos matuyo ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa kabuuan, napakatibay ng pundasyon ni Severin. Kailangan lang niyang buksan ang kanyang meridian points, at kapag nabuksan na ang lahat, makakagawa na siya ng tulay sa pagitan ng langit at lupa. Matapos iling ang kanyang ulo para malinisan ang kanyang isip, umupo si Severin na naka-cross-legged, kumuha ng Crystal Spring Pill, at inilagay ito sa kanyang bibig. Nang pumasok ang alchemical pill sa kanyang bibig, agad itong naging purest herb power na bumuhos sa kanyang limbs at buto. Nang maramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, agad siyang nagsimulang magnilay at nagsimulang mag-practice ng mga pamamaraan na inilatag sa Grundy Uno Treasured Notes. Kasabay nito, ang kanyang primal spirit ay sumabog,
at ginamit niya ang kanyang divine sense upang kontrolin ang herb power upang pasiglahin ang mga meridian point sa paligid ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kanyang divine spirit, nakita ni Severin ang mga meridian na punto sa kanyang katawan, na lahat ay kumikinang ng napakatalino. Kaagad pagkatapos, ang kanyang mga meridian na punto ay mabilis na napuno ng lumalakas na espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at patuloy na lumawak at lumalaki habang ang isang malalim na aura ay nagmula sa kanila. Ilang segundo ang lumipas ay lalong lumambot ang aura ni Severin at binuksan niya ang isang daan. Dahan-daang tumayo si Severin matapos mawala ang liwanag na sinag ng kanyang mga mata. Marahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, at agad na kumaluskos ang kanyang buong katawan. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nag-vibrate ng hindi namamalayan, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat na parang mainit na tumatakbong lava. Pakiramdam niya ay ilang beses nang mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Sa katunayan, mapapapatay niya agad si Shyam sa isang galaw lang sa kanyang cultivation level. Matapos suriin ang mga pagbabagong dulot ng kanyang tagumpay sa paglilinang, hindi napigilan ni Severin na matawa. Sa wakas, level 5 Supreme Saint na ako. Sa panahon ng pag-urong na ito, hindi lamang siya nagtagumpay sa 6th grade alchemist, ngunit tumaas din ang kanyang antas ng paglilinang. Paanong hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan? Sa katunayan, kahit na level Give Supreme Saint lang siya, tiwala si Severin na kaya niyang manalo laban sa level 7 o kahit level 8 Supreme Saint sa tulong ng kanyang Divine Constitution, pati na rin ang spiritual treasure na Scarlet Sky Sword at ang top level na divine skill na Grundy Uno Treasured Notes. Kakailanganin niya ang higit pa doon upang makagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Grundy Uno Sect, ngunit kahit papaano ay mapoprotektahan niya ang lahat ng kanyang mga asawa. Alam niyang marami sa mga elite na disipulo sa Grundy Uno Sect ang lihim na hindi nasisiyahan sa kanya dahil sa kung gaano kababa ang kanyang cultivation level noong una siyang sumali sa sekta. Hindi pa banggitin, nagpa siya si Oscar na sirain ang president sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng isang pangunahing disipulo. Nakumpirma niya ang kanyang mga hinala ng hamanin siya ni Shyam na makipag-away mamaya. Gayunpaman, magkakaroon ng mas kaunting mga hamon ngayong nag-level up na siya sa level 5 Supreme Saint. Si Severin ay nasa mabuting kalooban. Pagkatapos niyang mag-isip, binuksan niya ang pinto at lumabas. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang divine sense upang walisin ang buong Pearl Light Isle, at natuklasan na si Dayan at ang iba pa ay talagang umalis sa mga training room. Hindi tulad ng mga elder, si Dayan at ang iba ay hindi mahilig maglaro ng chess. Sa sandaling iyon, may humahanga sa mga bulaklak sa likod na hardin. Sa antas ng paglilinang ni Severin, masasabi niya sa isang sulyap na ang lahat ng mga batang babae ay nakalusot sa level 3 Supreme Saint. Kahit na ang isang maliit na batang babae tulad ni Celine, pagkatapos magsanay ng husto sa nakalipas na 6 na buwan, ay hindi namamalayang nakalusot sa level 9 Royal Saint, at kalahating hakbang na lang ang layo mula sa pagpasok sa Supreme Saint Realm. Nang makalabas si Severin sa kanyang retreat ay mas lalo siyang nakaramdam ng saya nang makita niya ito. Agad niyang inilabas ang kanyang aura at dumiretso sa back garden para makipagkita kay Dayan at sa iba pa. Si Gilda, na nakikipaglaro kay Celine, biglang naramdaman ang aura ni Severin at sinabi sa ibang mga babae. Lumabas na si Severin sa kanyang pag-iisa. Lumapit sa kanila si Severin nang matapos itong magsalita. Bakas sa mukha ni Dayan ang pagtataka at kagalakan habang nagmamadaling lumapit kay Severin. Severin, ikaw talaga. Kasing kaakit-akit si Sheila na parang diwata sa suot nitong asul na damit. Agad na nagningning ang mga mata niya nang makita si Severin. Severin, nakagawa ka na ng pambihirang tagumpay, hindi ba? Masayang tanong niya. Agad namang nagkukumpulan ang mga babae sa kanya, at sabay na nag-usap. Maayos naman si Severin sa ingay. Sa bagay, matagal na rin niyang hindi nakikita ang mga ito. Either siya ay nasa retreat, o ang mga babae ay nasa retreat. Bihirang magkaroon siya ng oras na maging maaliwalas at nakaka-relax na gaya niya noong sandaling iyon. Hinawakan niya ang mga braso ni Gilda at Dayan, umupo sa tambo-tambo sa tabi nila, at nakangiting sinabi. Kakalusot ko lang sa level 5 Supreme Saint. Walang dahilan upang itago ang kanyang tagumpay mula sa kanyang mga asawa.
Ang mga babae ay hindi nagulat nang malaman na si Severin ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay sa paglilinang. Pagkatapos ng lahat, si Severin ang pinaka-talented sa kanilang lahat. Isa na siyang level 3 Supreme Saint noong siya ay nasa sagradong lawa. Nakaramdam ng kaunting emosyon si Severin habang nakatingin sa mga asawang matagal na niyang hindi nakikita. Agad niyang inilabas ang Prima Spirit Pill at Crystal Spring Pill na ginawa niya at iniabot. Matapos ibigay ang alchemical pills kay Diane at sa iba pa, ngumiti si Severin at sinabing, "Maaari mong gamitin ang mga alchemical na tabletang ito para tumulong sa iyong pagsasanay. Ipaalam sa akin kung kailangan mo pa." Sa puntong iyon, siya ay isang 6th grade medium rank alchemist. Kahit na 50% lang ang rate ng tagumpay ng pagpino ng Crystal Spring Pill, sapat pa rin para magamit ng kanyang pamilya. Pagtinjin sa mga alchemical pills na inilabas ni Severin, bagamat kasing laki lamang ito ng hinlalaki, naglabas ito ng malakas na halimuyak ng halamang gamot. Ang mga emerald green na table tas ay may ilang manipis na gintong linya na dumadaloy dito na parang ito ay ganap na natural. Nagniningning din ito ng may supernatural na aura. Si Gilda at ang iba pa ay level 3 Supreme Saints, at nakita na nila ang lahat sa ilalim ng araw pagkatapos ng mahabang pananatili sa Grandi Uno Sect. Sa sandaling inilabas ni Severin ang mga alchemical na table tas, agad nilang nakilala kung anong mga table tas ang mga iyon. Si Diane ay hindi umiinom ng alchemical pill, ngunit sinabi na may pag-aalala sa kanyang mukha. "Severin, sigurado ka bang gusto mong bigyan kami ng mga alchemical pills? Hindi mo ba kailangan ang mga ito para sa iyong paglilinang?" Bahagyang kumunot ang noo ni Gilda at tumanggo bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Diane. Tumingin siya kay Severin. "Tama siya. Masaya kami na nagmamalasakit ka sa amin, ngunit ang Crystal Spring Pills ay masyadong mahalaga. Sa halip, dapat mong gamitin ang mga ito para sa iyong paglilinang." Walang sinabi sina Sheila at Sofia, ngunit ang katotohanan na hindi sila umiinom ng mga table tas ang nagsabi ng lahat. Bilang kanyang mga asawa at Supreme Saint Cultivator mismo, natural na alam nila ang kahalagahan ng Crystal Spring Pill na ito. Mayroong higit sa 20 Crystal Spring Pills na lumulutang sa kanilang harapan sa sandaling iyon, na alam nilang lahat ng mayroon si Severin. Hindi napigilan ni Severin ang tumawa ng malakas nang makita ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Alam niyang nagkamali ang mga asawa niya. Ang Crystal Spring Pill ay talagang napakahalaga sa mga elite na disipulo. Sa katunayan, karamihan sa mga elite na disipulo ay hindi makakakuha ng kanilang mga kamay sa isa. Kahit na ang mga pangunahing disipulo ay nakakakuha lamang ng isang tableta bawat buwan ng pinakamarami. Noong unang sumali si Severin kay Grandi Uno, binigyan siya ng 10 ni Oscar dahil sa kanyang natatanging talento. Nang maglaon, nang maabot niya ang ikatlong pwesto sa Top Alchemist Ranking, ipinadala ni Oscar si Ferland upang bigyan siya ng ilan pa. Nag-init at malabo ang pakiramdam ni Severin nang makita niya kung gaano siya inaalagaan ng lahat ng kanyang asawa. Kaya, nagpasya siyang itigil ang panunokso sa kanila. Tawa siya ng tawa. "Nagkataon na nagkaroon ako ng pambihirang tagumpay at naging 6th grade alchemist ilang araw na ang nakalipas. Ang Prima Spirit Pills at Crystal Spring Pills na ito ay personal kong ginawa, kaya huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito." Bago pa makapag-react ang mga babae, ipinamahagi niya kay Gilda ang mga alchemical pills na lumulutang sa harap niya at ang lahat ng mga babae ay mukhang nabigla, pagkatapos ay nasa sabik at masaya. Puno ng saya ang mukha ni Gilda na parang isang alchemist. "Severin, naging 6th grade alchemist ka ba talaga?" Si Diane, gayunpaman, ay nag-aalinlangan, at may kaunting galit sa kanyang mga mata na hugis almond. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamao Severin at sinabi sa mock fierceness. "Mas mabuting huwag kang magsisinungaling para lang makainom kami ng mga alchemical na table tas." "Syempre hindi ako nagsisinungaling." Hindi alam ni Severin kung matatawa o maiiyak. Siya ay nagsasabi ng totoo at gayon pa man ay tila hindi sila naniniwala sa kanya. Sa pagharap sa pagdududa at pag-isa ng kanyang mga asawa, wala siyang magagawa kundi dahan-daang ikwento ang kanyang karanasan sa Alchemy Tower. Matapos malaman ang buong kwento, sa wakas ay naniwala sila sa kanya,
Dahil nang lumabas sila sa kanilang pag-urong, sinabi sa kanila ng Great Elder at Wulrich ang tungkol sa mga pakikipagsapalaran ni Severin sa Alchemy Tower. Tumingin si Celine kay Severin na may mga bituin sa mga mata matapos makinig sa kwento. Hindi niya maitago ang pagmamalaki. Naramdaman niya ang kanyang ama. Wow, tatay. Ang galing mo. Bulalas niya bago hinalikan sa pisngi si Severin. Nakangiting tinapik ni Severin ang ulo ni Celine. Ang galing mo rin, sweetheart. Isa ka na ngayong level 9 Royal Saint, at sigurado akong makakalusot ka sa kaharian ng Supreme Saint sa lalong madaling panahon. Isang ningning agad ang bumungad sa mukha ni Celine nang marinig iyon. Lalo siyang nagpakyut na may bula ng uhog na lumalabas sa kanyang ilong. Ngumiti lang si Severin at hinaplos ang ulo ni Celine. Hindi alam ni Sheila kung matatawa o maiiyak ang mag-ama na nag-hype up sa isa't isa. Sa paggunita sa nakaraan, naramdaman na lang niya na unti-unting lumalawak ang pagitan nila ni Severin. Severin, pakiramdam ko palayo na kami ng palayo sa iyo, at mahirap nang abutin. Napabuntong hininga niyang sabi. Oo, inabot kami ng mahigit kalahating taon bago kami tuluyang nakalusot. Pero hindi ka nagtagal para maging 6th grade alchemist. Malumanay na sabi ni Sofia sabay ngiti. Sumang-ayon naman si Dayan sa sinabi ng magkapatid. Kumuha siya ng alchemical pill, tiningnan ito, at saka sinabi. Parang panaginip lang ang lahat. Agad namang tumalon si Gilda sa pagtatanggol ni Severin. Sinulyapan niya si Dayan, Sheila, Sofia na nakatago ang mukha, saka sinabing may matamis ng ngiti. Tama na mga binibini. Buti na lang at lumakas si Severin. Tumanggo ang mga babae nang marinig nila ito. Nang umalis sila sa Sky Blue Sect, alam ng mga babae na si Severin ay nakalusot sa 5th grade alchemist. Bagaman hindi sila alchemy, alam nila na maraming kahirapan sa landas ng alchemy. Sa katunayan, ang mga bottleneck na kailangang harapin ay katulad ng mga nasa landas ng paglilinang. Ngayong naging 6th grade alchemist na si Severin, tiyak na tataas ang kanyang katayuan sa Grundy Uno Sect, na magiging kapaki-pakinabang din sa kanila. Bukod dito, tuwang-tuwa sila para sa kanya na wala silang panahon para magtanim ng sama ng loob sa kanya. Matapos maso yung pisilin ang munting mukha ni Celine, ngumiti si Severin at nagbenta sa lahat. Paano kung magkaroon tayo ng maliit na salo-salo ngayong gabi? Hindi naman madalas na sabay-sabay tayong lahat na lumalabas ng pag-iisa. Mula nang pumasok sa Grundy Uno Sect, maaaring nagsasanay siya sa pag-iisa o si Dayan at ang mga babae ay nagsasanay sa pag-iisa. Sa nakalipas na 2 buwan, mabibilang sa 2 daliri ang bilang ng mga pagtitipon. Tumanggo ang mga babae bilang pagsang-ayon. Lalo na nang mabalitaan ni Celine na may party, masayang ipinalakpak niya ang kanyang maliliit na kamay. Yay! Tatay, nanay, ang tagal ko nang hindi nakakapag-barbecue. Hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti. Tumayo siya at bumili ng mga sangkap para sa barbecue. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik, nagsindi siya ng apoy sa bakuran at nagsimulang mag-ihaw ng pagkain. Si Wulrich at ang iba pang Great Elders ay dinala din sa trabaho bilang librerag paggawa. Matagal na rin silang hindi nakita ni Severin. Sa panahon ng salo-salo, lahat ay umiinom ng espiritual na alak at nagpahinga mula sa kanilang abalang schedule upang magsama-sama. Hanggang sa gabi na natapos ang party. Pagkatapos niyang maligo, dumiretso si Severin sa kwarto ni Gilda, at hindi nagtagal ay maririnig na ang mapusok na helenghing mula rito.